Wala akong pakialam kung gusto mo pang mabuhay, Ismael. Ang mahalaga sa akin ay ang mapatay kita nang maipagiganti ko rin ang pagpatay mo sa aking mag-ina. Isang bunga ng pagkakamali sa nakaraan ay siyang dahilan ng pagdurusa sa kasalukuyan. Handa mo bang tanggapin ang iyong tadhana o ipaghiganti ang mga araw na ipinagkait sa iyo? Magandang araw sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Maging sa iyo, Sir Proy, at sa iyo rin, Sir Ray. Nais kong magpasalamat dahil isa sa mga sulat ko ang iyong napili sa araw nito. Itago mo na lang ako sa pangalang Fernando. Kasalukuyan akong nakatira sa isa sa bayan ng Mindoro. Dito na ako nakatira simula noon hanggang sa aking pagtanda. Nasa 65 taon na ako ngayon at sinulat ko itong sarili kong karanasan upang magbigay din ng inspirasyon at katatakutan sa lahat ng nakikinig sa iyo. 23 taong gulang pa lamang ako noon. Binata at may nililigawan na isang napakagandang babae sa aming baryo. Mahinhin siya at babaeng babae kung kumilos. Minsan lang din itong lumabas ng kanilang bahay dahil sa loob lamang siya pinagtatrabaho ng kanyang mga magulang. Siya lamang ang nag-iisang babae sa 6 na lalaking mga kuya at kapatid niya. Pang-apat siya sa kanilang magkakapatid. Itago ko na lamang siya sa pangalang Ana. Marami ang umiibig sa kanya at nagtangka siyang ligawan. Pero ang ilan sa kanila ay sumuko na dahil sa mga kapatid niya at kanyang mga magulang. Ako naman ay pasulyap-sulyap lang sa kanya. Minsan kapag nag-iigib siya ng tubig sa aming balon. Inaabangan ko talaga siya tuwing 3:00 ng hapon at iigib din ako. Kaya sa ganoong paraan ay magkakaroon ako ng pagkakataon na makausap siya at makasama. Doon nagsimula ang lahat kung bakit niligawan ko nito. Unang beses kong panliligaw sa kanya ay binigyan ko siya ng isang gumamela na bulaklak. Ang pangalawang beses naman ay hinaranahan ko siya sa kanila. Labis naman ang kaba ko sa mga sandaling yon. Lalo pat ang 6 niyang mga kapatid na lalaki ay nakatingin sa akin sa labas kasama ang kanyang tatay. Kahit na nanginginig ang aking buong katawan at pinagpawisan ng malagkit ay nairaos ko naman ang gabing yon. Nakaharap ko na may buong tapang si Ana at ang kanyang pamilya. Nang araw din iyon, matapos kong makausap ang mga kapatid niya at mga magulang ay labis ang aking tuwa dahil pinayagan naman nila ako na umakyat ng ligaw kay Ana. Matapos ko silang makausap ay nagpaalam na rin akong uuwi na. Hinatid naman ako ni Ana hanggang sa bakuran nila at nagpasalamat din ito sa akin. Naalala ko na gabi na akong umuwi nun dahil nauna na ang mga kaibigan ko na siyang tumugtog ng mga gitara. Panay ang lingon ko sa aking likuran at ilang beses akong nagdasal na sana hindi maubusan ng gaas ang gasera na aking dala. Bali-balita pa noon sa aming baryo na may isang aswang raw na bagong lipat sa amin. Noong lumapit ang matandang ito ay hindi na naging tahimik ang aming baryo. Halos may namamatay sa aming baryo kada linggo o kaya naman ay kada buwan. Iisa lang din ang rason ng pagkamatay ng mga ito. Inatake sa puso habang natutulog. Pero ang sabi-sabi ng iilan ay inaswang daw ang mga ito at palabas lamang na namatay dahil sa atake sa puso.
Marami na ring humingi ng tulong sa albularyo sa amin pero kahit sila, hindi nila mapigilan ang aswang na yun. May narinig din akong sabi-sabi sa amin na ang aswang na kanilang pinagbibintangan ay walang iba kundi si Lolo Ismael. Hindi naman ako naniniwala noon dahil hindi ko naman nakita ng dalawang mata ko na aswang talaga itong si Lolo Ismael. Umiiling-iling ako habang pumapasok sa aking isipan ang tungkol sa bagay na yon. Napapasipol na lamang ako habang nagbabagtas sa daan. Minsan ay kinausap ko ang aking sarili at tumatawa na lamang na mag-isa. Maniwala, hindi naman totoo ang mga bagay na ganoon eh. Ni hindi pa nga ako nakakakita ng dalawang... Napatigil na ako sa aking pagsasalita nang may matanaw ako sa unahan na isang bulto ng tao. Habang papalapit ako sa kinaroroonan nito, ay naging klaro na kung sino ito. Walang iba, kundi si Lolo Ismael. Patakbo naman akong lumapit sa kanya. Pero napatigil ako nang makita ko ang kanyang ginagawa. Nakatuwad siya habang nagdadasal ng lengguwahe na hindi ko naman maintindihan. Bigla na lamang akong napalunok ng sunod-sunod. Pakiramdam ko rin ay nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan at maging sa batok. Tumibok ng malakas ang aking puso habang nanginginig ang aking mga tuhod. Sinubukan kong iangat ang aking kanan na paa para naman umatras pero hindi ko magawa-gawa. Lolo Ismael, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Hindi ho nakakatawa. Pero hindi man lang natinag si Lolo Ismael at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagdarasal. Kinilabutan na ako ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay may mali sa ginagawa ni Lolo Ismael at alam ko na hindi siya nagbibiro. Noong nagkaroon na ako ng lakas ay mabilis na akong tumakbo papalayo. Pero bigla ko na lamang narinig na sumigaw ng malakas itong si Lolo Ismael. Halos magkakandapa-dapa na ako sa aking pagtakbo, makalayo lamang sa kanya. Ganoon na lamang ang pandalaki ng mga mata ko nang bigla na lamang may humarang sa aking harapan. Pag-angat nito ng ulo ay sumalubong sa akin si Lolo Ismael na nakangisi habang nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Saan ka pupunta, bata? Hindi ka ba magbibigay ng galang sa akin? Bakit mo ko tinakbuhan ng ganun-ganun lang? Lo, hindi ho kita nakikilala. Akala ko ho ibang tao na nakatuwad. Pasensya na po. Uuwi na po ako, Lo. Nagmamadali po kasi ako eh. Baka hinahanap na ako nila nanay. Ihahatid na kita, bata. Alam mo naman na delikado ang maglakad ng mag-isa ngayong gabi. Maraming mga mababangis na hayop ang nag-aabang sa kagubatan. Naku, Lo, wag na ho. Malapit naman ho ang bahay namin. Nasa bukana lang po nitong gubat. Saka baka makasalubong ko rin si tatay at sinusundo ako. Dito napansin ko naman ang bigla ang pag-iba ng mukha ni Lolo Ismael nang marinig niya ang huling sinabi ko. Mukhang nawala ang bangis sa kanyang mga mata at may napagtanto na isang bagay. Ang mga mata niya ay bumalik sa normal na kulay nito at tumayo siya ng tuwid. Kahit takot na ako, sinubukan kong maglakad palapit sa kinatatayuan niya. Lalagpasan ko na sana siya nang bigla na lamang niya akong hawakan sa aking kamay. Nahigit ko ang aking hininga nang lingunin ko ito. Nakangisi siyang muli habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ko napigilan ang aking sarili
at napasigaw ako ng pagkalakas-lakas. Mabilis kong hinatak ang aking braso mula sa kanya at agad na tumakbo ng mabilis papalayo. Namatay naman ang ilaw sa dala kong gasera. Naubusan na ito ng gaas. Kaya tumatakbo na lamang ako ng dire-diretso. Kahit na hindi ko alam kung tama pa ba ang nilalakbay ko. Makaraan ang ilang sandali ay nakarinig ako ng isang malakas na alulong ng aso. At sa mga sandali na yon, alam ko na aswang ang may gawa nun. Tumigil ako sa pagtakbo nang hiningal ako. Sumilong ako sa lilim ng isang malaking puno ng alatiris. Kahit papaano ay maliwanag ng konti ang buong gubat dahil sa sinag ng buwan. Kaya naman nakikita ko pa naman ang paligid. Napabuga naman ako ng hangin nang marinig ko ang mahinang kaluskos. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Lolo Ismael na tinatawag ako. Napapikit ako ng mariin at dumasal ng taimtim. Hiniling ko sa mga sandaling yon na sana ay hindi ako makita ni Lolo Ismael o kaya ay may dumating na taong ililigtas ako mula sa kanya. Huwag ka nang magtago, Fernando. Magpakita ka na sa akin. Hindi naman kita sasaktan eh. Magpapatulong lang ako sa'yo. Dito tinakpan ko ang aking bibig ng aking dalawang kamay sa takot na baka marinig ng aswang ang mahinang pag-ungol ko. Pinigilan ko ang aking sariling gumalaw habang hinahayaan ang ahas na gumagapang sa aking tiyan. Ni ang paghinga ko ay napigil ko dahil sa takot na baka tuklawin ako ng ahas. Nang makadaan na ang ahas sa aking tiyan at nang masiguro ko na nasa kabila na siya ay mabilis akong tumayo at kumaripas ng takbo. Naramdaman ko na lamang na bigla na lang na may humawak sa aking balikat at mabilis akong binalibag sa lupa. Nahigit ko ang aking hininga dahil sa sobrang sakit na namayani sa aking likuran. Pag-angat ko ng tingin ay sumalubong sa akin ang nakangisi na si Lolo Ismael. Agad niya akong sinakyan sa aking tiyan at sinakal sa aking leeg. Pinahirapan mo pa akong bata ka. Magpapahuli ka rin pala. Ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ka na talagang makakatakbo. Lolo Ismael, bakit niyo ginagawa ito? Parang awa niyo na ho. Nagpupumiglas naman ako para makawala mula sa pagkakasakal niya. Sinubukan ko siyang suntukin sa kanyang tagiliran. Pero kahit anong suntok na gawin ko, ay mukha wala namang yung epekto sa kanya. Makaraan ang ilang sandali ng pagkakasakal niya sa akin. Pakiramdam ko ay malalagutan na ako ng hininga. Nagulat na lamang ako nang biglang may sumipa kay Lolo Ismael na malakas dahilan para tumilapon siya sa may kakawyan. Agad akong tumayo at tiningnan ang lalaking bagong dating. Umalis ka na, bata. Ako na ang bahala sa aswang na mangkukulam na ito. Teka, sino ka? Mukhang hindi ka taga rito sa baryo namin ah. At paano mo nagawa yun? Ang lakas mong sumipa. Dito tiningnan lang ako ng lalaki at mabilis siyang tumakbo patungo naman kay Lolo Ismael na patayo na para sumugod sa akin. Nanatili lamang akong nakatayo sa aking kinatatayuan habang pinapanood silang dalawa na lumalaban. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nakikita ng mga sandaling yon. Parang may kapangyarihan ang lalaki dahil malakas itong sumuntok at sumipa
Mabilis na nagpakawala ng suntok ang lalaki sa mukha ni Lolo Ismael. Dahilan para muling sumubsob sa lupa ang matandang yon. Matagal na kitang hinahanap, Ismael. Nandito ka lang pala nagtatago sa baryo na ito. Hindi ka lang basta lumipat dito, kundi nagdala ka pa ng perwisyo. Dito mo pa dinala ang pagiging aswang at mangkukulam mo. Hindi mo ako masisisi, Jaime. Nais ko lamang mabuhay tulad ng isang normal na tao. Pero hindi ako mabubuhay kung hindi ako kakain ng karne ng tao. Yun lamang ang tanging paraan para lumakas ako. Wala akong pakialam kung gusto mo pang mabuhay, Ismael. Ang mahalaga sa akin ay ang mapatay kita nang maipaghiganti ko rin ang pagpatay mo sa aking mag-ina. Hindi ko akalain na ang isang pilay na katulad mo at wala ng silbi ay may kakayanang ikilos ang mga paa niya. Subalit alam ko na pansamantala lamang iyan dahil sa gamit mong anting-anting. Pero kung hindi mo naman yan suot, ay mananatili pa rin ang aking kulam sa iyo at panghabang buhay ka nang magiging inutil. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamay ni Jaime ng mga sandaling yon dahil sa galit. Mabilis niyang sinugod ng suntok at sipa si Lolo Ismael. Pero kahit ano ang gawin niya, ay hindi niya pa rin ito natatalo. Mas lalo lamang lumalakas ang matanda sa tuwing masasaktan siya. Hindi ko na nakayanan ang panonood ko sa kanilang dalawa ng mga oras na yun at sa takot na rin na baka ako ay madamay sa away nila. Mabilis akong tumakbo upang lisanin ang gubat. Pagdating ko sa bahay ay sumalubong agad sa akin si Kuya Semyon. Kami na lang dalawa ang magkasama sa buhay. Dahil matagal na ring wala si nanay at tatay dahil sa malubhang sakit. Ang isa na nga rin sa pinagdududahan namin ni Kuya Semyon ay baka gawa din ng aswang ang pagkamatay ng mga magulang namin. Pero wala naman kaming makitang ebidensya. Kaya hindi na namin yon binigyan ng pansin pa. Matagal na ring nangyari ang bagay na yon, kaya nawala na sa aming isipan. Gulat na gulat siya nang makita akong habol ang sariling hininga. Oh, Fernando, bakit hingal na hingal ka? Mukhang tinakbo mo ang daan pa uwi rito. Saka bakit ka ba binabi? Naku kuya, hindi ka maniniwala sa ikukwento ko sa'yo. Bakit ano na naman ba yan? Magpahinga ka na nga muna saka magbihis. Tsaka natin pag-usapan yan mamaya kapag kakain na tayo. Pero hindi na ako nagpapigil at sinabi ko na ang lahat kay Kuya Semyon. Nanlalaki ang mga mata niya sa kwento ko at hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula naman sa akin. Hindi ba at may usapan dito sa baryo natin? Naaswang talaga si Lolo Ismael. Oo tol, yun din ang narinig ko. Tsaka may sabi-sabi rin na isa siyang mangkukulam. Siya pala ang may pakana kung bakit maraming namamatay sa ating baryo, buwan-buwan na lamang. Ang pinakatakutan ko ngayon kuya, ay baka ako na ang sunod niya. Lalo pa at alam ko na ang totoo kung ano siya. Pinakabahan ako at baka may gawin siyang masama sa akin. Tumayo naman si Kuya sa kanyang inuupuan at naglakad siya ng pabalik-balik sa aking harapan. Kitang-kita ko sa kilos niya ang pag-aalala para sa akin. Kailangan nating lumapit sa albularyo para humingi ng proteksyon, Fernando. Baka nga balikan ka ni Lolo Ismael at hindi niya palampasin na may nalalaman ka. Pero wala tayong kilala na albularyo dito sa baryo natin kuya. Kung mayroon man ay sa kabilang bayan pa. Kailangan na natin maghanda ngayon para bukas na bukas din ay pupunta tayo sa kabilang bayan. Tumungo sa kusina si Kuya Semyon. Saka kumuha siya ng bawang sa kabuntot ng pagi. Inilagay niya iyon sa kanyang bayong. Abala kami sa paghahanda ng mga sandaling yon. Nang makarinig kami ng katok sa labas ng pinto.
Nagkatinginan kaming dalawa ni kuya. Mabilis niyang hinugot ang isang itak. Sa puluhan nito saka tiningnan ako. Kinuha ko rin ang maliit na punyal na nasa dingding at hinawakan yon ng mahigpit. Dumakot naman ako ng bawang sa kasina at dahan-dahang sumunod sa likuran ni Kuya Semyon. Nang malapit na kami sa pinto ay mas lalo pang lumakas ang katok ng kung sinong nasa labas. Dito hinawakan ni Kuya ang siradora at mabilis na binuksan ang pinto. Sinabuyan ko agad ng asin at bawang ang taong nasa labas at ganun na lamang ang gulat ko nang sumalubong sa amin ang isang lalaking nakalaban ni Lolo Ismael kanina. Pinapasok namin siyang dalawa ni Kuya Semyon sa loob ng bahay. Agad ko namang sinara ang pinto. Sa kaniyaya ang lalaki na maupo muna sa upuang kahoy. Ako nga pala si Fernando at ito pala ang Kuya Semyon ko. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin kanina mula kay Lolo Ismael. Hindi ko akalain na isa pala siyang aswang. Ako nga pala si Jaime at ginawa ko ang bagay na yon dahil iyon ang responsibilidad ko. Pinuntahan kita dito dahil sigurado ako na ikaw ang isusunod niya. Kilala ko si Ismael. Hindi niya hahayaan na mabuhay ka, lalo at alam mo na ang totoong pagkatao niya. Teka, isa ka bang albularyo? Hindi, pero malapit na rin sa pagiging albularyo. Isa akong antingero at responsibilidad ko na pigilan ng mga aswang at ang iba pang nagkakalat ng kasamaan dito sa mundo. Kung ganoon, ano ang maaaring gawin ng kapatid ko para hindi siya makulam o maaswang ng Ismael na iyon? Isuot niya dapat ang bagay na ito. Ang tawag dito ay anting-anting. May kakayahan ito upang labanan ang mga masasamang nilalang na gusto siyang saktan. Paano ba namin malalaman kung epektibo ba ang bagay na yan? Kailangan lang niyang maniwala at palagi itong dasalan. Hindi lang iyon, manalig siya sa Diyos. Tumayo naman dito si Jaime. Saka hinubad ang kanyang suot na anting-anting. Natuod kami sa kinatatayuan namin ni Kuya nang makita namin ang kanyang isang paa ay putol. Kitang-kita ko ang galit at lungkot sa mga mata ni Jaime habang nakatingin sa amin ni Kuya at sunod sa kanyang putol na paa. Ito ang ginawa sa akin ni Ismael. Bata pa lamang ako noon ay pinatay na niya ang ama ko na isang antingero. Hindi pa siya nakontento at kinulam niya ako hanggang sa maputol ang isa kong paa. Noong nagkapamilya na ako at nalaman na ipinagpatuloy ko ang sinimulan ni tatay, pinatay niya ang pamilya ko. Kaya hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya napapatay. Kaso masyado siyang malakas at hindi ko siya maisahan. Hindi kami nakapagsalita ni Kuya Semyon ng mga sandaling yon matapos na marinig ang nangyari kay Jaime. Kung ganoon, Jaime, sana ay magtagumpay ka para makamtan mo rin ang hustisya ng pagkamatay ng mag-ina mo. Huwag kang magalala, Jaime. Sigurado naman ako na darating ang araw na yon na makakamtan mo rin ang hinahangad mo. Dito ka na rin pala matulog ngayong gabi. Nagpasalamat pa ulit ako kay Jaime bago ko kinuha mula sa kanya ang anting-anting na kanyang bigay. Kinabukasan ay nagpaalam na rin si Jaime sa amin ni Kuya Semyon para umuwi na rin sa kanila, sa kanilang bayan. Sinabi niya sa akin na babalik din daw siya sa susunod na araw para muling harapin si Lolo Ismael. Sinabihan niya kami ni Kuya Semyon na laging mag-iingat. Isinuot ko na rin ang anting-anting na bigay ni Jaime at saka dinasalan pagsapit ng orasyon. Kapag lumalabas naman ako at kung may pagkakataon na makakasalubong ko si Lolo Ismael, ay napansin ko na umiiwas siya ng tingin sa akin at lumalayo.
Noon malaman ko na epektibo ang anting-anting na bigay sa akin ni Jaime, ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Ana hanggang sa sinagot niya na ako at naging kami na. Noong ibinalita ko kay kuya ang tungkol sa amin ni Ana, ay sobrang saya niya para sa aming dalawa. Masyado kong naging abala sa panliligaw kay Ana at hindi ko napansin ang malubhang karamdaman ni Kuya Semyon. Natagpuan ko na lamang siya isang araw sa kanyang silid na sumusuka ng napakaraming dugo. Agad ko siyang dinaluhan at hinimas ang kanyang likod. Pero sa bawat paggalaw niya ay sumisigaw si Kuya Semyon. Tila nasasaktan siya sa tuwing siya ay gagalaw. Napansin ko na puno na ng pasa ang kanyang mga braso, maging sa paa. At noon ko lang din napansin. Kuya, ano ang ibig sabihin nito? Kailan mo pa ito nararamdaman? Hindi naman sumagot si Kuya Semyon sa akin. Sa halip ay hinawakan niya ako sa aking braso ng mahigpit at saka naman ito umiling-iling. Sumigaw naman ako ng tuluyan nang siya'y mahimatay. Mabilis ko siyang binuhat. Sigaw ako ng sigaw para humingi ng tulong. Dumating ang ilan naming kapitbahay at tinulungan nila akong buhatin si Kuya Semyon palabas ng bahay. Pero napatigil kaming lahat nang biglang dumating si Jaime. Iwan niyo lang siya sa kanyang silid at mababawi pa natin siya. Huwag na huwag niyo siyang ilalabas ng bahay at dalhin sa ospital. Nagkatinginan ang ilan naming mga kasambahay at tutol sa sinabing yun ni Jaime. Pero naniwala ako sa kanya. Binalik ko si Kuya sa kanyang kwarto at pinabantayan ko siya kay Mang Pasit. Tumungo naman ako sa labas at dito hinarap ko si Jaime. Ano ang nalalaman mo sa nangyari kay Kuya? Ang alam kong may gawa niyan sa kanya ay si Ismael. Hindi kanya magalaw, kaya ang ginawa niya ng masama ay ang kuya mo. Pero huwag kang magalala at pupuntahan ko siya para tapusin na ang kasamaan niya. Kung gano'n ay isasama ako sa iyo, Jaime. Kailangan kong makaharap siya para maipagiganti at mabawi ang ula na ginawa niya kay Kuya Semyon. Huwag na, Fernando. Mas kailangan ka ng kuya mo rito. Kaya dito ka lang at bantayan mo siya. Hindi. Gusto kong sumama sa iyo. Sige, kung yan ang gusto mo at ayaw mo na magpapigil. Pero bago tayo umalis, puntahan ko muna ang kuya mo. Dadasalan ko lang siya at iiwanan ng isang mahalagang bato para masigurado natin na hindi siya magagalaw ni Ismael. Tumango ako kay Fernando bilang pagpayag sa pakiusap niya sa akin. Tumungo nga siya sa kwarto ni Kuya Semyon. Kung ano ang kanyang ginawa ay hindi ko alam. Nanatili lamang ako sa may sala habang nakaharap sa isang altar at taimtim na nagdarasal. Nang matapos itong si Jaime ay lumabas na rin ito. Noong tinanong ko siya kung ano ang kalagayan ni Kuya ay sinabi niya sa akin na kailangan namin magmadali. Kung hindi raw kami makakaabot sa tamang oras ay baka tuluyan na raw na lisanin ni Kuya Semyon ang mundo. Agad naman akong sumunod sa kanya at tumungo nga kami sa bahay ni Lolo Ismael. Nasa pusod ng kagubatan ang bahay ni Lolo Ismael. Wala siyang kahit na sinong kapitbahay dahil sa takot. Hindi ko akalain na ang mga kwento ay totoo. Pagkarating namin sa bakuran ng bahay ni Lolo Ismael ay agad na kumatok sa pinto si Jaime. Bawat katok niya ay may kasamang pagtulak doon na animoy winawasak niya ito. Ismael, lumabas ka dyan. Ako ang harapin mo. Ibalik mo si Semyon. Alam ko na tinatago mo lang siya. Ibalik mo na ang kuya ko, Lolo Ismael. Kung may galit ka sa akin dahil alam ko kung ano ang tunay mong pagkatao, ako na lang.
Huwag mo nang idamay si kuya. Ilang sandali pa ang lumipas at bumukas ang pinto ng bahay ni Lolo Ismael. Nakangiti siya sa aming dalawa ni Jaime habang iiling-iling. Parang kanina pa niya kami inaasahan na dumating sa bahay niya. Narito ba kayo para bawiin si Simeon? Wes, pasensya na, pero hindi ko magagawa ang bagay na yan. Kung ganoon, mapipilitan akong pabagsakin ka, Ismael. Nang sa ganoon ay wala ka ng mabiktima pa. Hindi ko napansin ang mabilis na pagbunta ni Jaime sa kinatatayuan ni Ismael. Sakal niya na ang matanda nang kumurap ako. Ako naman ay mabilis na umasok sa bahay ni Lolo Ismael at hinanap ko si Kuya Simeon. Narinig kong nagdasal si Jaime ng isang Latin habang nakikipaglaban siya sa matandang aswang na mangkukulam. Habang nagdarasal si Jaime, ay siya namang paghawak ni Lolo Ismael sa kanyang ulo na parabang nasasaktan siya. Kaya naman sinundan ko ang dasal ni Jaime. Kung ano ang binibigkas niya, ay siya ring inuulit ko. Hanggang makalipas ang ilang sandali ng pagdarasal, ay narinig ko ang boses ni Kuya Simeon na sumisigaw. Naroon lamang pala siya sa isang silid na pinuntahan ko kanina, pero hindi ko man lang siya nakita. Napagtanto ko na ginamitan kami ng alinto ni Lolo Ismael para hindi makita si Kuya Simeon. Mabilis naman akong tumungo papunta sa silid at agad na tinulungan si Kuya Simeon na makawala mula sa pagkakatali niya. Kuya, ikaw ba talaga yan? Hindi ka ba impostor? Pambihira, nakuha mo pa talaga na magbiro dyan, Fernando. Ako ito. Pauwi na ako kahapon nang makasalubong ko sa Ismael. Pagkatapos nun ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko kagabi na nandito na sa pamamahay niya. Kung ganun ay inaswang at kinulam ka niya. Bilisan na nating makaalis tayo rito habang nilalabanan pa siya ni Jaime. Tumayo kami ni Kuya Simeon at mabilis na nilisan ang kwarto. Pagkarating namin sa sala ay naabutan namin na sinasakal ni Lolo Ismael itong si Jaime. Nakadagan ang matanda sa tiyan ng lalaki. Kumuha naman si Kuya Simeon ng isang kutsilyo na nakita niya sa kusina at ako naman ay inilabas ang bawang at asin na nasa aking bulsa. Mabilis kong sinaboy kay Lolo Ismael dahilan para mabitawan niya si Jaime. Agad na bumangon si Jaime sa pagkakahiga sa may sahig. Sinuntok niya agad sa mukha si Lolo Ismael at mabilis na nag-usal ng isang dasal. Sa bawat dasal na binibitawan niya ay siyang pagpupumiglas ng matanda. Naisipan kong kumuha ng lubid para talian si Lolo Ismael. Si Kuya naman ay tinulungan ako. Noong makakita na kami ng dalawang tali, ay agad naming tinalian ang matanda. Itinali namin siya sa haligay ng kanyang bahay. Ngayon ay gagawin ko na ang bagay na dapat noong ko pa ginawa. Walang iya ka, Jaime. Pakawalan mo ko rito. Pipilayan ulit kitang hayop ka. Wala ka nang magagawa pa, Ismael. Kulang pa ang buhay mo sa pagpatay sa aking mag-ina. At sa mga araw na pinagkaitan mo akong makalakad at mabuhay ng normal. Nararapat lamang sa iyo yan. Bilang kabayaran sa ginawa ng ama mo sa mga mahal ko sa buhay. Isang ganti lamang ang aking ginawa, Jaime. Kaya hindi mo ako masisisi. Habang buhay kitang guguluhin. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Lolo Ismael at Jaime. Tayo na, Fernando. Kailangan na nating umalis dito. Baka mamaya ay madamay pa tayo sa alitan nilang dalawa. Napakamot na lamang sa ulo si Kuya at napilitang tumango.
Nagtago kaming dalawa sa dingding at pinapanood ang mga pangyayari. Kapag kailangan ni Jaime ng tulong ay nakahanda kaming lumabas kahit na anong oras. Nagdasal muli si Jaime ng isang Latin habang nagsasagawa siya ng isang ritual na hindi namin maintindihan ni Kuya Semyon. Hanggang sa dumating ang oras na sumuka ng itim na likido si Lolo Ismael at may lumabas na isang itim na patay na ibon sa kanyang bunganga. Akala ko ay nililin lang lamang ako ng aking sariling paningin, pero hindi, dahil maging si Kuya ay nakita din ang bagay na yon. Nang matapos ng sumuka si Lolo Ismael ay bigla na lamang siyang nanginig. Inukitan siya ni Jaime sa kanyang noo ng simbolo ng krus. Ilang sandali pa ay dito na nawalan siya ng buhay. Sa ganoong sitwasyon natapos ang lahat. Inilibing namin ang katawan ni Lolo Ismael sa bakuran ng kanyang bahay pagkatapos namin siyang dasalan. Ayon pa kay Jaime, kinuha niya ang pagkaaswang ni Lolo Ismael para tuluyan ng matapos ang kasamaan nito sa mundo. Subalit nananatili pa rin daw ang pagiging mangkukulam ng matanda dahil hindi niya na yun kayang walain pa. Nang araw ding yon ay nagpasalamat kami kay Jaime dahil sa kanyang tulong na iligtas kaming magkapatid. Sinabihan niya kaming dalawa ni Kuya Semyon na lumisa na sa baryong yon at lumipat sa ibang lugar. Bago naman lumisan si Jaime ay binigyan niya muna ng isang anting-anting si Kuya Semyon bilang proteksyon sa mga masasamang nilalang. Ang nangyari na yon sa buhay ko ay napaka-misteryoso at talagang hindi ka panipaniwala. Pero iisa lang ang alam ko. Totoo yon at hindi lamang ako namamalikmata dahil nakita iyon ng aking dalawang mga mata. Hanggang ngayon ay narito pa rin ang anting-anting na bigay sa akin ni Jaime. Palagi kong dinadasalan upang hindi mawala ang bisa. Kung nasan man si Jaime, kung nabubuhay man siya ngayon, sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Wakas. Okay, kamusta mga baryo kalakbay? Bale, parang siguro napansin nyo nag-iba yung boses ko. Dahil to dun sa inaral natin, sana magustuhan nyo. At yun, muli nagpapasalamat ako sa patuloy na sumusuporta ng Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay, saka Kwento ni Kabaryo. So yun, dito hindi na ako magbibigay ng mahabang komento. Medyo hindi ko lang kasi alam talaga kung anong uri ng anting-anting yung binigay ni Jaime, saka kung anong kakayahan meron to. Pero feeling ko may mutya to. Yun, para sa akin napakaganda ng kwento. Maikli man pero kapupulutan mo ng aral. Kumbaga mag-utol talaga tong kwento na to. Kayo, kung may komento kayo, i-comment nyo sa baba para mabasa ko mga kabaryo. Mag-iingat kayong lahat. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento. Ang medalyon ng apoy, isa sa mga anting-anting na bihira na lamang makita sa ngayon. Swerte ang meron pang ganito, magpahanggang sa ngayon. Ang medalyon ng apoy ay merong kakaibang kapangyarihan. Takot naman ang mga aswang dito dahil nasisilaw sila sa liwanag na lumalabas at hinihigop sila. Sinasabi din noon na marami ang aswang na nakakulong sa medalyon ng apoy. Magandang araw sa iyo, kabaryo at kalakbay, at sa mga masugid mong tagapakinig at subaybay ng mga magagandang kwento dito sa Kwentong Kalakbay. Katulad ng iba, ay gusto ko din ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Tawagin nyo na lamang po ko sa pangalang Mulong, 20 anyos,
Ang kwentong ibabahagi ko ay isang karanasan na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Tubong Palawan po ako at simple lang ang buhay namin ng tatay ko. Kami na lamang dalawa ang nabubuhay. Maagang nawala ang nanay ko dahil sa panganganak naman sa akin. Magtutuba naman ang tatay ko sa aming sariling niyogan. Hindi naman kalawakan iyon. Para bang sakto lang talaga. Nag-iipon din kami ng suka sa banga para naman meron kaming maibenta. Hindi din lingid sa kalaman ko ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Minsan na din na ikwento sa akin ng tatay ko ang tungkol sa lolo ko na may medalyon ng apoy. Isa itong si lolo sa mga tagapagtanggol ng mga kapwa niya tao sa mga masasamang nilalang. Saksi din daw si tatay kung papaano makipaglaban si lolo gamit ang medalyon. Pumanaw naman si lolo dahil sa katandaan nito at wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan ang medalyon niya. Taong 1959, nagsimula ang lahat ng kwentong ito. Mulong anak, sasama ka ba sa akin sa niyogan? Aba, opo itay. Saglit lang at nagbibihis pa po ko eh. Abay, bilisan mo dyan. Marami pa akong aakyatin na niyog. Ihahatid pa natin ang mga tuba sa bibili. Eto na tay, tapos na po. Marami po ba tayong pag-atira ng tuba mamaya? Marami-rami din anak. Kaya halika na para hindi tayo abutin ng tanghali. O paring Peping, mukhang maaga pa ang lakad ninyong mag-ama. Ay oo paring Berto. Pupunta kami ngayon sa Nyugan para kumuha ng tuba. Nanigurado akong marami na naman ang malalasing sa tuba mo. Saka pabilin mo din ako ng kalahating galon pare. Hindi nakakasawa ang tuba mo. Habang tumatagal lalong sumasarap. Parang binobola mo pa ata ako pare ah. O siya sige, ihahatid na lang namin mamaya dyan ni Mulong. Sige pare, nabala ko pa yata ang lakad nyo. Dito na muna ako sa kanto. Habang tumatagal tay, pumapatok na dito sa baryo yung tuba natin ah. Oo nga anak, mabuti na lang at may tanim tayo ng nyog. Palagi ko namang sinasamahan si tatay sa pagkuha ng tuba sa aming maliit na niyogan. Nang maubos namin kuhain iyon, sa itaas ng puno at nagpahinga muna kami. Saglit naman sa maliit na kubo. Hanggang sa nanaginip ako kalakbay. Apo ko, Mulong, gumising ka. Nasaan po ako? Sa kasino ka? Bakit mo ako kilala? Ako ang lolo Aldrin mo. Naririto ako sa ibang dimensyon. Kumbaga ay nasa panaginip. Pero paano mo ako nakakausap ng ganito? Para kang isang buhay at hindi patay lo. Maaari mong makausap ang isang tao gamit ang panaginip. Wala na akong oras. Kaya naman pumasok na ako sa panaginip mo. Gusto ko pa sanang makausap ka. Pero kailangan mong malaman ang tungkol sa medalyong ko. Mulong anak, gising. Gumising ka. Bakit po itay? May problema po ba? Sa kanasan po si lolo? Binabangungot ka yata anak kaya ginising kita. At anong sinasabi mo na lolo mo? Bangungot? Opo, nakausap ko si lolo. Nandito lang siya kanina at may gusto siyang sabihin sa akin eh. Ha? Panaginip lang iyon. Saka bakit ka naman niya kakausapin tungkol sa medalyon niya? Hindi ko din alam itay. Malalaman ko na sana kung hindi mo ako ginising eh. Puro kakalokohan bata ka. Pagod ka lang kaya kung ano-ano ang napapanaginipan mo. Tara na at ihatid na natin itong mga tuba. Totoo talaga itay. Nakausap ko nga si lolo. Totoo na kung totoo. May mga ganun naman talaga na nangyayari. Pero ang panaginip ay kabaligtaran lang iyan. Saka bakit sa'yo magpapanaginip si tatay? Pwede naman sa akin. Baka hindi niya kayo gusto itay. Kaya sa akin siya nagpapakita sa panaginip ko. Buong maghapon kong iniisip ang aking napanaginipan. Tungkol naman kay lolo. Tama naman si tatay.
dahil bakit sa akin si Lolo nagpapakita sa panaginip ko. Kinagabihan, nasa ibang dimensyon naman ang espiritu ko. Kakaiba ang nasa paligid. May mga ibon at mga paru-paro. Kulay berde ang mga damo. Hanggang sa nakita ko naman si Lolo. Nakangiti ito sa akin. Pasensya ka na, Apo, kung palagi akong nagpapakita sa panaginip mo. Masaya akong makita ka. Hindi ko man lang nagawa na ipagheli ka noon dahil patay na ako bago ka pa ipinanganak. Iyon din nga po ang ipinagtataka ko, Lolo. Bakit po kayo laging nasa panaginip ko? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Pero naisip kong hindi muna sa ngayon. Tungkol po ba yan sa medalyon? Iyon din po kasi ang narinig ko sa inyo noong una. Noong una kayong nagpakita sa panaginip ko. Ang bagay na iyon ay gusto kong makuha mo mula sa pinagtaguan ko. Ikaw ang napili kong magmana noon. Dahil nakikita ko sa'yo ang katapangan at kabutihan ng puso mo. Bakit po ko, Lolo? Saka hindi ko naman po kailangan ng bagay na yun eh. Tama ka, Apo. Hindi mo nga kailangan iyon sa ngayon. Pero balang araw ay kinakailangan mong kunin iyon para protektahan ang lahat. Protektahan ang lahat? Saan naman po, Lolo? Oras lamang ang makapagsasabi sa'yo noon, Apo. Kapag nakuha mo ang medalyon, pag-aralan mo ng mabuti kung paano gamitin ito. Makikita mo din ang librong itim kasama ng medalyon. Basahin mo lang ang mga nakasulat at maniwala ka lang. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo, Lolo. Pasensya na. Hayaan mo. Maiintindihan mo din ang lahat. Bigla na lang akong napabangon sa higaan dahil sa napanaginipan ko. Lumabas naman ako ng kwarto at dumiretso sa may sala. Naabutan ko naman dito si Tatay at Mang Berto na nag-uusap. Hindi nakatakas sa pandinig ko ang tungkol sa mga aswang. Totoo ba ang sinasabi mo, paring Berto? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento, ha? Kailan ba ako hindi nagsabi sa'yo ng totoo, pare? Totoo ang balita na mayroon na namang aswang sa baryo natin. Ang hirap naman kasing paniwalaan yan. Dahil naubos na lahat ni tatay ang mga aswang noon. Ikinulong niya iyon sa medalyon niya. Abay, malay natin, paring Peping. Baka mayroon palang nakatakas noon. At ngayon ay nag-aasik na naman ng lagim. Kung totoo man yan, wala tayong magagawa. Wala naman tayong mga kapangyarihan para labanan sila. Iyon na nga ang problema, pare. Mabuti sana kung iniwan sa'yo ni Mang Aldrin ang medalyon. Kaso wala eh. Mas mabuti na din yung wala sa akin ang medalyon para hindi gumulo ang buhay namin itong simulong. Baka naman po may ibang paraan para labanan ang mga aswang kahit na wala ang medalyon. Sa papaanong paraan nga natin sila malalabanan? Wala naman tayong alam tungkol sa mga aswang. Umalis na si Uncle Berto. Kaya naman kami nilang ni Tatay ang natira. Tinanong ko siya tungkol naman sa medalyon ni Lolo. Paano po ginagamit ang isang medalyon ni Tay? Mulong anak, bakit naman sa dami-dami mong itatanong ay tungkol pa dyan? Kailan ka pa nagka-interes sa mga medalyon? Wala lang po, Tay. Naitanong ko lang. Saka naisip ko na kung sakali man na totoo ang aswang na sinasabi ni Mang Berto. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mag-iingat ka at saka manampalataya sa Diyos. Yun ang magandang dapat gawin. Huwag mo nang pangarapin pa ang mapa sa kamay mo ang medalyon. Dahil hindi naman madali ang magkaroon ng ganoon. Marami kang kailangan na pagdaanan at lampasan na pagsubok. Ang dapat lang nagagamit nun ay ang mga biyasa sa medalyon. Parang lahat naman, Tay, kailangan dumaan sa pagsubok eh. Saka paano nagkaroon si Lolo ng medalyon? Bigay iyon sa kanya ng kalikasan, anak. Mahilig kasi ang Lolo Aldrin mo dati na maglakbay kung saan-saan. Minsan ay sa mga gubat siya pumupunta. Ganun po ba? Paano po napaganan ni Lolo ang medalyon? Saka ang galing naman dahil kinukulong ng medalyon ng mga aswang. Sa pagkakatanda ko,
mayroon siyang malit na librong itim. Nakapaloob doon ang mga dapat gawin. Saka teka anak, may bala ka bang hanapin ang medalyon ng lolo mo? Wala po akong planong hanapin yun, Tay. Ay mabuti naman, dahil pag-aaral na lang ang atupagin mo. Ang isang tagapag-alaga kasi ng medalyon ay mayroong kaakibat na obligasyon, anak. Hindi lang sarili mo ang dapat mong protektahan, kundi ang buong sangkatauhan. Sumapit ang gabi. Handa na sana akong matulog nang marinig ko ang boses ni Mang Berto. Nasa labas ito, kasama ang asawa nitong buntis. Nanginginig ang boses niya, para bang takot na takot. Kaya naman lumabas ako. Sa may kwarto at naroroon din si tatay sa labas. Hindi naman makapagsalita ng maayos itong si Uncle Berto. Kinuhanan siya ng tubig para naman mawala ang panginginig niya. Oh, ano bang nangyari sa'yo, paring Berto? Bakit ganyan na itsura mo? Para kang natatakot na ewan. May mga aswang na sumalakay sa bahay, pare. Mabuti na lang at nakatakas kami. Aswang? Bakit naman kayo sasalakayin, Mang Berto? Hindi ko din alam, Mulong. Alam ko na kung bakit. Masyadong mabango sa pang-amoy nila ang buntis. Ang anak mo ang habol nila, paring Berto. Paring Peping, baka pwedeng dito muna kami magpalipas ng gabi. Delikado sa bahay ang mag-ina ko. Kinuklap na din nila ang bubungan namin. Oo naman pare, walang problema. Mulong, doon ka na lang muna sa akin tumabi. Hayaan mo munang gamitin nila paring Berto ang silid mo. Sige po. Pumasok na rin kayo, Ate Cecil. Doon ka na sa kwarto ko para makapagpahinga na kayo. Nako, nalinti ka na. Bakit paring Berto? Inundan nila kami. Paparating na sila dito, pare. Madali lang silang itaboy, pare. Mulong, kumuha ka ng asin sa may kusina. Dito lumabas naman kaming tatlo at saka isinaboy ang asin sa palibot ng bahay. Bago lang sa paningin ko ang makakita ng nilalang na aswang. Lumapit sana sa amin ang isa nang biglang hinagisan ito ni tatay ng asin. Namimilipid ito at umuusok ang katawan. Kumuha naman ako kaagad ng isang malaking kahoy at hinataw ang isa pang aswang na dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. Mga lintik kayong aswang kayo. Balak nyo pang lapain ang anak ko. Ala sige, lumayas kayo. Tama na iyan paring Berto. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Aalis din ang mga yan. Hindi na ba sila makakalapit sa bahay, Itay? Hindi na yan anak. Maraming salamat sa inyo paring Piping. Paano, magpapahinga na muna ako. Sige paring Berto, ganun din kami. Matulog lang kayo na mahimbing ng anak mo. Kahit pala buntis, gusto nilang biktimahin. Mga wala talaga silang konsensya at kaluluwa. Ganyan talaga ang mga aswang. Sabik sa laman loob ng mga tao at dugo. O sige, Tay. Medyo inaantok na rin ako eh. Magpapahinga na rin ako. Mulong, apo. Gumising ka muna. Mahalaga ang sasabihin ko sa'yo. Lolo, ano pong sasabihin ninyo? Panahon na, apo, para kunin mo ang medalyon ko. Sa likod bahay sa may puno ng nara, doon ko ibinaon iyon. Kunin mo habang may oras pa. Bakit kailangan po na ako ang kumuha noon? Nais kong sa'yo ipamana ang medalyon, apo. Alam kong kaya mong gampanan ang pagiging tagapagtanggol. Hindi ko kayang maging isang tagapag-alaga, Lolo. Baka hindi ko magampanan eh. Naniniwala ako sa kakayahan mo, apo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ituturo sa'yo lahat ng librong itim ang mga dapat mong gawin. Hindi ko sukat akalain na mayroon pang mga aswang ang natira. Tinatanggap ko na po ang medalyon, Lolo. Gagawin ko na ang lahat para sa mga tao. Para sa kaligtasan ng lahat. Ganyan nga, apo. Maging matapang ka. Maaga pa lang ay nasa likod bahay na ako. May hawak na pala. Wala din si tatay dahil pumunta ito sa may niyogan. Minsan ay napapaisip ako na baka niloloko lang ako ni Lolo. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa hanggang sa meron akong naramdaman na parang may tinamaan ako sa lupa.
Agad kong kinalkal ng kamay ang natirang lupa. Tumambad sa akin ang isang bilog na kulay ginto at pula ang nasa gitna nito. Sa ilalim nito ay isang librong itim. Pumasok naman ako sa loob ng kwarto at saka binasa ang mga nakasulat. Latin iyon, kalakbay. Hindi maintindihan pero nababasa ko naman. Maya-maya pa ay lumiwanag na ang hawak kong medalyon. Mulong! Mulong anak, nariyan ka ba sa silid mo? Narito ako, Itay. Bakit ganyan ang itsura mo? Saka ano yung nasa kamay mo? Teka, kilala ko ang libro na yan ah. Saan mo nakuha ito? Sa likod bahay po. Nakabaon sa may lupa. Nakabaon. Kaya paano mo naman nalaman na naandoon ito? Sinabi po sa akin ni Lolo eh. Palagi siyang nagpapakita sa akin sa panaginip, Itay. Saka ito po yung medalyon niya oh. Diyos ko. Bakit naman sa'yo pa ipinamana ng lolo mo ang bagay na ito? Bakit, Itay? May masama po ba doon? Wala namang masama anak. Ayoko lang na magulo ang buhay mo at nakatuon ang oras mo sa misyon. Saka pwede mo naman na hindi tanggapin ang medalyon. Kaya ko po ito, Itay. Hindi ko naman po tatanggapin kung hindi ko kaya. Saka nakiusap sa akin si Lolo eh. Ay, ano pa nga bang magagawa ko anak? Nandyan na yan eh. Araw-araw kong pinag-aralan ang mga nakasulat sa libro. Unti-unti kong natutunan ang paggamit ng medalyon at mga orasyon na para lang sa medalyon ng apoy. Hanggang sa nasasaulo ko na ang mga ito. Tuwing Martes at Biyernes ay inaalayan ko ito ng isang dasal ayon sa librong itim. Hindi magtatagal anak. Magagamit mo na ang medalyon na iyan. Kay tagal kong hinanap iyan. Tapos sa likod lang pala ng bahay nakatago. Iyon din po ang ipinagtataka ko, Itay. Bakit hindi sa'yo pinamana ni Lolong medalyon niya? Ewan ko ba sa lolo mo anak? Wala atang tiwala sa akin eh. Itay, may naririnig ka bang sigawan? Oo, parang meron nga. Nanggagaling sa mga kapitbahay natin. Halika, tignan natin anak. Tay, umiilaw ang medalyon. Ibig sabihin may mga aswang sa paligid natin. Saglit at kukunin ko ang itak ko. Halika na. Kailangan na natin tulungan ng lahat. Aring Peping, masyadong marami ang aswang. Nakikita ko nga pare. Magsisimula na naman ang laban ng mga tao sa pagitan ng aswang. Itay, merong papalapit. Ako na ang bahala dito, Mulong. Gawin mo ang dapat mong gawin. Mag-iingat ka anak. Tumakbo naman ako kung saan ang ibang mga kapitbahay namin. Isang aswang ang humarang sa akin. Agad naman akong nagpakawala ng orasyon para sa medalyon. Nagliliwanag ito na para bang isang apoy. Dito inatake ko ang aswang. Nakakaiwas naman siya sa mga suntok ko. Hanggang sa hindi niya naiwasan ang isa kong kamao. Hinubad ko ang medalyon, saka hinarap sa mukha niya. Sumigaw ito dahil sa hinihigop siya ng medalyon. Hanggang naging isang abo na lamang. Ubusin niyo ang lahat ng tao. Wala kayong itira, kahit isa na sa kanila. Bakit kayo nagsisipag-atrasan? Mga walang silbi. Nababag na ba ang buntot ng mga kauri mo? At sino ka namang lapastangan ka? Ako lang naman ang tatapos sa'yo at sa mga kasamaan mo. Ikaw baka mo ang tatapos sa akin? Pinapatawa mo ko, bata. Sumapi ka na lang sa amin kung gusto mo. Bata man ako sa inyong paningin, pero kaya kitang patumbahin. Bakit namimerwisyo kayo ng mga tao? Wala na kayong ibang ginawa, kundi ang magasik ng lagim. Dito pa talaga sa baryo namin. Dahil sa amin ang mundo, kami ang dapat na naghahari sa lahat. Alipin lamang namin kayong mabababang uri. Pagbibigyan kita, bata. Ayaw ko sanang pumatol sa'yo. Ang kaso makulit ka. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Gamit ang itak ni tatay, ay mahigpit ko itong hinawakan.
Tumakbo naman ang lalaki. Papunta naman sa kinatatayuan ko. Agad naman akong nagpadulas sa lupa at nagpailalim sa kanya. Itinaas ko ang itak para masugatan ito. Nadaplisan naman siya ng konti sa kanyang tiyan. Buisit, naisahan mo ko dun ah. Magaling bata. Pasalamat ka, daplis lang yan. Dahil kung inabot ang laman loob mo, baka patay ka na. Hindi ka ang papatay sa akin. Hindi nga ako. Pero ang medalyon ng apoy ang bahala sa'yo. Medalyon ng apoy? Hindi iepekto sa akin yan. Kapag nangyari yan, tatawanan lang kita. Nasa akin ang huling halakhak, bata. Katulad ng nasa libro, hinubad ko ang medalyon. Mahigpit kong hinawakan iyon. Para mahigop siya nito, kailangan kong ipain ang sarili ko sa kanya. Nang umatake naman ito sa akin ay hinayaan ko na lang na matamaan niya ako. Napatumba naman ako sa lupa at kinubabawan niya ako. Inangat niya ang ulo gamit ang kwelyo ng damit ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ako ang mananalo. Ngayon, magpaalam ka na. Magaling ka na sana, pero naisa na naman kita. Oh, sa'yo na lang tong medalyon ko. Hindi. Ang init sobra. Hindi ako papayag na makulong sa medalyon na ito. Wala ka nang magagawa pa dahil huli na ang lahat. Habang buhay ka nang nariyan sa medalyon. Kinakailangan din nating magtulungan para hindi ka mahirapan. Sigurado akong tuwang-tuwa ang lolo mo sa kabilang buhay, anak. Anak, sa wakas ay natalo mo din siya. Wala bang masakit sa'yo? Wala naman po, Itay. Maayos lang ako. Masaya po ako na nagawa ang misyon ko. Salamat din sa tulong mo, Itay. Kinakailangan din nating magtulungan para hindi ka mahirapan. Sigurado akong tuwang-tuwa ang lolo mo sa kabilang buhay, anak. Hindi po siya nagkamali sa pagpili sa akin, Itay. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ang misyon ko sa lupa. Ipinagmamalaki kita, anak. Nagawa mo ang misyon mo. Salamat sa Diyos. Tiwala lang po at pananampalataya ang kailangan, di ba, Itay? Iyon ang sabi mo sa akin eh. Kaya naman sinunod ko. Kinabukasan, maaga naman akong nagising. Hindi din nagpakita sa panaginip ko si Lolo. Gusto ko pa naman ikwento sa kanya ang naging tagumpay ko. Naabutan ko naman si tatay na nagkakape sa mesa. Kumusta ang tulog mo, anak? Nag-usap na ba kayo ng lolo mo? Wala nga po, Itay. Baka bala siya sa kabilang mundo. Siguro, anak, baka hindi ka na niya inistorbo kagabi dahil alam niyang pagod ka. Siguro nga po, Itay, ganun. Mabuti po yun dahil nakatulog ako ng maayos at mahimbing. Kapag nagpakita siya ulit sa panaginip mo, pakisabi naman, anak, na dalawin din niya ako sa panaginip ko. Opo, Itay. Sayang nga po dahil hindi ko nakikita si nanay sa panaginip ko eh. Hayaan mo na ang nanay mo, anak. Baka ayaw niya talaga dahil malulungkot lang iyon sa'yo. Pero Itay, alam ko naman na nakikita niya naman ako. At masaya din siguro si nanay para sa akin. Siya nga pala, anak, malapit na ang pasukan niyo. Mabuti naman ay natapos mo ang misyon. Siguro po ibabalik ko itong medalyon sa likod ng bahay natin, Itay. Mabuti pa nga, anak, dahil wala na din ang mga aswang. Meron na akong ikikwento sa mga kaklase ko kapag may pasok na. Huwag na, anak, dahil baka mamaya ay marami pang magka-interes sa medalyon. Kinagabihan, nakita ko naman ang sarili ko sa ibang dimensyon. Masaya naman akong sinalubong ni Lolo. May ngiti ito sa labi na kay sarap titigan. Ipinagmamalaki kita, Apo. Hindi mo nga ako binigo. Mana lang po ako sa inyo, Lolo. Ngayon, natapos ko na po ang misyon ko. Hindi na po ba kita makikita sa panaginip ko? Hindi na siguro, Apo. Dahil tapos na ang misyon mo. Masaya po ako na makilala ka, Lolo. Kahit sa panaginip lang. Magpahinga ka na, Lolo. Iyon talaga ang gagawin ko.
Dahil kahit nandito na ako sa kabilang buhay, ay mga tao pa din ang iniisip ko. Ang bait niyo po talaga, Lolo, no? Bueno, Apo. May iwan na kita. Matulog ka na mahimbing. Nga po pala, Lolo. Pinapasabi ni Tatay. Bisitahin mo siya sa panaginip niya. Dito unti-unting nawala si Lolo. Hanggang sa magising ako tanghali na. Lumipas ang mga taon. Namuhay naman kami ng maayos at matiwasay ni Tatay. Kinamulatan namin ang pangyayaring iyon. Mula noon ay hindi na nagpakita pa. Sa panaginip ko si Lolo. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko, kalakbay at kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Lagi akong nakikinig sa mga kwentong ipinapadala sa inyo. Hindi man ganon kagrabe ang kwento ko. Natutuwa naman ako na marinig na kayo mismo ang nagbasa nito, kabaryo. Muli, ako po ito si Mulong. Hanggang dito na lang. Salamat po sa inyo. Okay. Grabe, komento ko sa kwento natin, napakaganda. Hindi siya ganun kahaba. Talagang parang summarize na lang to, pero grabe, andun yung parang maglolo yung pinaka-tema rito, no? Although nandun yung tatay niya, si Piping. Piping ba? Oo. Kaya lang, parang more on maglolo talaga. Saka bago tong medalyon ng apoy, grabe. Napakalakas. Pwede siyang tawagin na parang mutya ng apoy, no? Hindi ko alam kung mutya talaga o medalyon. Medyo nalito ko ron, pero sabi dito, medalyon. So, medalyon yung nilagay natin na binasa ko. Pero para sa akin, overall, ang ganda. Siguro kung i-rate ko to, mga 100, siguro 90, no? Medyo nabitin lang ako kasi ang ikli. Pero, the rest, all goods na kwento, napakaganda, napakahusay ng tandem ng dalawa. Yun, maraming salamat sa nagpadala nito, si Mulong. Ingat ka palagi. Dito ko na rin tatapusin yung komento ko. Kayo kung may komento kayo, mga kalakbay at kabaryo, comment nyo sa baba, no, para mabasa namin. Then supportahan nyo rin Kwentong Baryo, kwento ni Kabaryo, saka ito, Kwentong Kalakbay. Tapos yung Facebook account natin, hindi ko masyado na open yung natin, yung Kwentong Baryo Official. Pwede nyo akong rektahin na i-message sa account ko, Ray Allen Abanes. Yan, nandun na sa comment yung link ng Facebook ko para makita nyo rin. Pwede nyo ako dun makausap. Yun, main account ko yun. Ako talaga may hawak nun. So, paano, hanggang dito na lang muna yung kwento ko, mga kalakbay at kabaryo. Yung shoutout natin, bali, next upload na lang para mahaba. Ipunin muna natin. So, yun. Maraming salamat sa inyo sa mga nakikinig sa ibang bansa. Mga OFW, ingat kayong lahat. Alam nyo naman kung sino kayo since day one. Siguro 100 plus na pangalan ang kabisado ko na sa inyo. Ang hirap lang bigkasin ngayon. Tapos yung mga nakikinig na kabaryo at kalakbay din natin sa Pilipinas, no, habang nagtatrabaho, ingat kayo. Saludo kami sa inyo. So paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.